Magi POV. Kahit medyo puyat sa nagdaang gabi, ay gumising pa rin ako ng maaga, para maghanda ng breakfast. Nasanay na rin ang aking katawan sa paggising sa umaga, kahit ba puyat. Hinalikan ko muna sa pisngi ang aking anak, na tulog at bumangon, alas 5:30 pa lang naman ng umaga. Mabilis na naghilamos lamang ako ng mukha, at pinusod ang aking buhok. Nakasuot pa rin ako ng pijama. Habang ang kapatid ko naman, ay kasamang nakitulog sa kwarto ni Honey. Bumaba na ako para magsimulang magluto. Kumuha ako ng itlog, para gawing sunny side up. Nagprito na rin ako ng maling, hotdog at pansit canton. Sinangag ko na rin ang kanin na mula pa kagabi. Nagpakulo na rin ako ng mainit na tubig makapagkape. Namiss ko ang ganitong ginagawa sa tuwing rest day ko sa hospital. Lahat naman kami ay kumikilos dito, lalo kung wala kaming mga pasok. Dahil wala naman kaming katulong. Sadyang mga busy lang kami sa aming buhay, mabuti na lamang talaga, ay maaasahan si Akira sa gawaing bahay, dahil siya lang talaga ang naiiwan dito mag-isa. Wala pang isang oras ay natapos na rin ako sa aking ginagawa, kung kaya ay nag-prepare na ako ng mga plato at tasa, para sa aming agahan. Napalingon ako sa hagdanan, nang may marinig akong mga yabag ng paa. Walang iba kundi si Max, nakasunod nito si Akira na gulo-gulo pa ang buhok. Good morning. Nakangiting bungad ni Max. Wow, ang aga mo naman nagising, Magi. At saka mukhang ang sarap naman ng breakfast natin. Sabay lapit nito sa lamesa. Syempre naman, nakangisi kong sagot. Bago pa magsiupo ang dalawa, ay mga yabag muli ng mga paa ang naririnig namin sa hagdan. Si Honey at kasunod nito si Candy, na ngayon ay karga ang aking anak na papikit-pikit pa ang mga mata. Agad naman akong lumapit sa aking kapatid, para kunin si Mickey. Wow, ang sarap naman, kanina pa ako nagutom sa taas si Candy na ngayon ay mabilis na lumapit sa upuan. Kasunod nito si Honey. Si Lily naman ang nahuli, at papungas-pangas pa itong kinukusot ang kanyang mata. Good morning girls, medyo malat pa ang boses. Umupo na kaming lahat, at masayang kumakain. Habang wala na namang tigil sa pakikipagkwentuhan. Habang nasa kalagitnaan ng aming agahan, mayroong kumakatok sa aming pintuan. Agad kaming napahinto, at napalingon sa gawing pintuan. Tumayo si Max at lumapit sa pintuan, para pagbuksan ang nangangatok. Athena Gale Jung, sambit ni Max na aming kinatigil sa pagkain. Mabilis na yamakap si Gale kay Max. At nang bumitaw ay halos patakbo itong lumapit sa amin. Hello mga Tay, namiss ko kayo. Masayang mukha ang pagkakasabi nito. Napatingin pa ito sa aking anak, na nanlalaki ang mga mata. Baby Mickey, agad nitong niyapos ng yakap ang bata, at hinalik-halikan sa dalawang pisngi at noo, kahit pangumunguya pa ito. Hello Tita Gale, ngumunguyang sagot ng aking anak. Kailan ka pa nakauwi dito? Ikaw ha, masyado kang pasekreto, walang paramdam ganern palambing na sabi ni Akira. Balita namin may bagong boylet ka ng yummy. Goodbye na ba si Lance mo? Si Lily nakagat-kagat ang hotdog. Marahas na napalingon ito kay Lily, at napalayo kay Mickey. Wala akong bagong boylet, pero nag-move on ako, tumaas pa ang kilay nito, pero parang labas sa ilong naman ang pagkakasabi nito. Umupo ka muna at sabayan mo na kaming kumain, sabi ko na di na nakatiis. Umupo nga ito katabi ni Max. Kumuha na rin ito ng pagkain. Halos patapos na nga kami, at ito ay pasimula pa lang kumain. Kamusta ang lakad mo sa China with Chinito Boy? Si Akira. May pasalubong ka ba? Si Lily. May snow ba dun, Gale? Si Honey. Teka, pa isa-isa lang ang tanong, mahina ang kalaban, biglang singit ni Max na aming kinatawa. Bumalik sa kasiglahan ng aming bahay, dahil nakomplito kaming lahat. Sa buong araw na iyon, dahil matagal din kaming nagkahiwalay. Walang paawat na kwentuhan at asaran na naman, lalo na ang mga kalog na si Akira at Lily. Na di ata papayag ng hindi papatalo sa asaran. Ang mga pasalubong ni Gale na puro chocolates, at branded na mga make-ups ang pasalubong niya sa amin. Tuwang-tuwa pa ang kapatid ko, na mayroon din daw siya. Maski ang bulilit ko, halos walang tigil kakakain ng chocolates na aking sinusuway, at baka masira ang ngipin. Pero ayaw nito patigil,
kaya hinayaan ko na lamang at minsan lang naman. Hindi pa daw nakakarating ang ibang packages, dahil pinashipment niya pa ito, at baka abutin ng ilang linggo, bago dumating sa Pinas. Kinagabihan ay maaga kong pinatulog ang aking anak. Dahil kumpleto kaming magkakaibigan, ay inuman na naman. Kanya-kanyang sulampak ng upo sa sahig. Habang nanood ng movie sa Netflix. Si Max na akala mo ay daig pa si Madam Oring, dahil sa inisa-isa kaming tinanong. Hindi ko alam kung paano nito nalalaman ang mga pangyayari sa aming buhay. Lalo na nung magbanggit ito ng mga lalaking pangalan sa aking mga kaibigan. Parang mga sinilihan kasi ang mga mukha ng mga ito. Si Max naman ay tuwang-tuwa. Sasabihin pa na malapit na ako ikasal. Sandali, ang mga pangalan na iyan ay pamilyar sa akin. Pinakilala na sa akin ni Martin, ay Sir Martin pala, muntik pa akong madulas. Pero si Max ay naningkit ang mga mata, habang nakatingin sa akin. Sir Martin, nagdududang tanong nito. Pinamulahan ako ng mukha, kaya napainom muli ako ng beer. Takti talaga itong si Max, parang hindi ka pwede ditong magsinungaling. As in lahat silang magkakaibigan ni Lance na meet mo na Maggie. Kailan? Anong ginawa nila sa bahay ng boss mo? Sunod-sunod na tanong ng mga etsusera. Ngayon ko lang talaga na-realize, kaya pala parang kilala ako ng mga kaibigan ni Martin. Maski itong aking kapatid. Paano kaya sila nagkakilala ni Leandro na kakambal ni Lily? Hindi kaya siya ang tinutukoy ni Mickey na Tito Pogi, at Yossi Boy ni Candy? Napatulala na lamang ako. Nag-excuse ako para magbanyo. Nang matapos ay nagulat pa ako kay Max, na para bang hinihintay ako. Bakit? Tak ang tanong ko. May pag-uusapan tayo, sabi nito at hinawakan ako sa kamay. Mabilis na umakyat kami, at sa kwarto ko huminto. Napatingin pa ako sa aking anak, na mahimbing na natutulog yakap ang teddy bear. Ano ba yun Max? Tak ang tanong ko. May na-realized ka ba Maggie? Sabi ni Max. Umupo ito sa bakanteng upuan, at ako naman ay sa kama. Bigla akong kinabahan. Parang alam ko na, pero ayokong magkamali. Umiling ako. Hinawakan ni Max ang aking mga kamay. Makinig ka sakin please. Napatingin ako sa kanya. Maggie, sa katunayan yan. 4 years ago humingi sa akin ng tulong si Martin, para hanapin ang isang babae na nakilala niya sa isang bar. He really badly wanted her. Dahil ilang gabi niyang binalikan ang bar na iyon. Para na nga siyang timang ng panahon na iyon. Kaya nagpaimbestiga din siya, bukod sa akin na nanghingi siya ng tulong. I badly wanted to help him. Dahil mabuting tao siya at kaibigan ni Kuya Lance. But then something happened to me. Dahil na rin sa trabaho ko, kaya hindi ko siya natulungan. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Pero nanatili lamang natikom ang aking bibig. Maybe after 2 or 3 weeks. He stopped. Dahil na rin sa kanilang organisasyon. Kinailangan nilang umalis. Actually katulad ng sandaling ito. Hindi natin alam kung saang lupalop sila nakikipagsagupaan. No contact. Magugulat ka na lang na andyan na sila. But then a few months passed. Akala ko nakalimutan na niya ang babaeng hinahanap niya. Dahil pinatigil na rin niya ang pag-iimbestiga. Tumigil muna ito sa pagsasalita. Habang ako naman, ay biglang nangilid ang mga luha. Nung makilala kita 3 years ago, bagong nurse ka sa ospital ni Kuya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, ay kailangan kitang tulungan. Kahit hindi naman tayo magkakilala. Hanggang sa maging magkakasama tayo dito sa bahay ko. Sa totoo niya na curious ako nang tinanong kita, kung nasaan ang tunay na ama ni Mickey. Nababasa ko sa mukha mo ang sobrang pag-aalangan. Na halos ayaw mo magkwento. Sinabi mo lang na iniwan ka ng lalaki. Pero after ilang years nagbanggit ka ng pangalang Martin, tumigil ito sa pagsasalita at pinunasan ang aking mga luha. Nagpatuloy muli ito. But things happened. Nilagay ko ang picture frame natin na sobrang laki sa sala namin. Masyado kasi akong natuwa sa sexy bodies natin, na naka-two-piece tayong lahat. Napatawa pa ito. After 2 days, nakita ko ang buong tropa ni Kuya. Nagulat na lamang ako nung kinukulit ako ni Martin. Kung ano daw ang pangalan ng babaeng naka-yellow ng naka-two-piece. Akala ko sobrang attractive lamang siya sa picture mo. Kaya binigay ko ang pangalan mo sa kanya.
Si kuya pa nga ang proud na isa ka sa mahuhusay na nurse sa kanyang ospital. And then mahabang kwento nito. Halos manginig ang aking mga kamay. Sa sinabi nito, hindi ko pa rin makuhang magsalita. Nang malaman kong kukunin kang private nurse ng isang lumpo. Mabilis kong tinanong si kuya. Ayaw pa nga niyang sabihin sa akin, kung hindi ko pa binanggit si Gail, napapailing pa itong paliwanag habang nangingiti. At sa lakas ng kutob ko at talino, palaging tama ang hinala ko. I knew it, Maggie. Please sumagot ka ng totoo. Si Martin ba ang ama ni Mickey? Hindi ko na napigilan ay napahagulhol ako ng iyak. Parang sumakit ang puso ko. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Dahil ba sa ikiniwento ni Max, at sa tama ang tinanong nito, o kay Martin na alam na niya ang lahat. Kaya ganon na lamang ito kalapit sa akin, na para bang takot na mawala ako sa kanya. Max, iyak ko ng husto. Niyakap naman agad ako ng aking kaibigan. At hinahagod ang aking likod para aluan. Ayos lang iyan. Naiintindihan kita. Habang ako naman ay patuloy sa pag-iyak. Nang matapos ako sa aking pagluha ay kumuha ng tisyo si Max, at ito pa mismo ang nagpunas sa aking mga luha. Kumuha rin ako ng tisyo para samingan ng sipon. Anong gagawin ko, Max? Magagalit ba siya sa akin? Dahil hindi ako nagtapat sa kanya. Sabi ko sabay punas sa ilong. Umiling ito sa akin. No, he will never hate the woman he loves. Max, muling naluha ako. Sa ilang araw mo siyang nakasama. Minahal mo ba ang isang Martin? Tanong nito na di ko inaasahan. Napatulala ako sa sinabi nito. Kung pagmamahal ang pag-uusapan, ay matagal ko na siyang minahal. Unang beses ko palang na nakita si Martin, ay minahal ko na siya. Kaya kahit siguro ilang taon ang lumipas, ay hindi ko makuhang magkagusto sa ibang lalaki. Dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha ng aking anak, ay ang ama nito ang nakikita ko. Sa paglipas ng buwan na magkasama kami, ay lalo lamang akong nahuhulog sa lalaki, dahil sa ugali nitong pinapakita sa akin. Seloso man ito ay napaka-sweet, at maalaga naman ito sa akin. Ilang beses na nga kaming nauuwi sa kama, kung hindi ko ba ito mahal. Martin POV. Matapos makababa ng private plane ni Shagger, ay walang pakialam na nilayasan ko na ang mga kasamahan ko. Alas 4 na ng umaga nang makarating kami dito sa bansa. Kaya bitbit ang aking mga gamit, na sobrang mabibigat ay nakadagdag sa sakit ng aking katawan. Mahinang bulong ko. Mabilis akong pumara sa taksang dumaan. Nang makaupo ay maingat akong sumandal sa upuan. At binaba ang malaking backpack ko. Napuruhan ang aking balikat at likod sa pagbaril ng mga kaaway. Habang cargo ko ang babaeng biktima ng nagdaang araw. Habang patakbo kaming tumatakas, ay mas lalo pang damadami ang mga kaaway. Natrap kami habang tumatakas. Mabuti na lamang sa husay ni Brick Kerman at team leader McBride, nakahanap sila ng daan na pwede naming malusutan. Halos lahat kami ay may tama ng bala. Pero ako ang napuruhan dahil sa pag-cover ko ng aking katawan sa biktima. Mabuti na lamang nakaabot kami sa oras, bago pa mapulbos ang ruta ng mga kaaway. Isang araw lang kami nagpahinga, at kung hindi lamang ako nagpumilit na umuwi, ay hindi papayag si Big Boss. Naawa na siya sa akin. Kaya ko namang magpagaling. Mas lalo akong gagaling kung makikita ko na ang aking sweetheart. Sabik na akong makita siya at halikan. Kaya halos hindi na ako makatulog habang bumabiyahe, dahil sa daming tumatakbo sa isipan ko. Susorpresahin ko siya. Humigit 2 oras bago ako nakarating sa aking mansion. Nakita ko pang sumaludo sa akin ang aking mga tauhan. At agad na pinasakay nila ako sa sasakyan, para ihatid sa aking tahanan. Wala pang 5 minuto ay nakarating na kami. Kulang na lamang ay liparin ko paakyat ang aking kwarto. Ang naiwan kong gamit ay dadalhin na lamang ng aking tauhan. My sweetheart, halos landagin ko na ang aking kwarto sa sobrang excited. Pagbukas ko ng aking silid ay napakunot-noo ako. Malinis at maayos ang aking kama. Kaya may pagmamadali akong binuksan ang banyo. Pero wala din ang babae. Mabilis na lumabas ako sa aking silid, at malalaking hakbang na pumunta sa silid ni Maggie. Dahil nasa akin ang master kiss, ay mabilis akong nakapasok sa loob. Pero ganun din ang aking nakita. Walang bakas na pinagtulugan nito ang silid. Sweetheart,
Makailang beses na tawag ko sa babae, pero walang sagot. Kaya frustrated na lumabas ako ng silid, at pumunta kay Nanay Lourdes. Bumaba ako na madilim ang mukha. "Where is Maggie?" Kunot noong tanong ko at seryoso. Napahinto si Nanay Lourdes sa ginagawang pagpupunas. At humarap sa akin. Halatang gulat na gulat ito pagkakita sa akin. "Sir Martin," tumikim muna si Nanay. "Kumain ka muna iho," umiling ako, nauubusan na ako ng pasensya. "No, please, where is Maggie?" "Umuwi na siya, Sir Martin." Bumalik muna siya pansamantala sa bahay ng kanyang mga kaibigan, paliwanag nito. "What?" Marahas akong nagulat. Maya-maya pa ay akmang tatalikod, nang magsalita ang matanda. Sir Martin, sa katunayan po niyan. Hindi lamang siya ang umalis, kundi ang kanyang kapatid at anak." "What did you mean?" Napahinto ako, gusto ko muli pakinggan, kung tama ba ang pagkakarinig ko. "Iho, kahit matanda na ako, ay alam ko na kahit pa hindi mo sa akin sabihin. Alam kong si Maggie ang babaeng hinahanap mo, 4 na taon mang lumipas. Kaya nang makita ko ang larawan ng kanyang anak, ay tama nga ang aking kutob. Sa iyo nga ang batang iyon, kahit wala ka pang nababanggit. Hindi ko akalain na kamukhang kamukha mo ang bata, iho. Mas lalong kamukha niya si Agatha, nung siya ay batang musmos pa lamang." Anito na nagniningning ang mga mata. At nagpatuloy muli. "Kailan mo balak sabihin sa iyong magulang at kapatid?" Napatitig na lamang ako sa matanda. Dahil kahit ako mismo, ay matagal ko nang gusto iyon sabihin sa kanila. Kailangan ko ng magandang surpresa para sa kanila. Nang marinig ko lahat ng paliwanag ni Nanay, matapos ang pakikipagtagpo nito sa aking mag-ina, ay mabilis pa sa 4:00 umakyat ako ng aking silid, at pinanood ang CCTV. Hindi ako makapaniwala na andito nga ang aking anak. Halos lumundag ang aking puso sa pagkakarinig. At ngayon ay kitang-kita ko sa malaking monitor ko na tama nga. Halos maluha ako sa aking pinanood. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tampak, ay mabilis akong kumilos para puntahan ang aking mag-ina. Ang balak kong pagsipresa sa aking sweetheart, ay ako pala ang masusurpresa. Maggie POV. Kasalukuyan akong nagluluto ngayon, para sa aming lunch. Kasama ko si Gail dito sa kusina. At nalaman ko din ang pangyayari sa buhay nito, nung panahong nasa China pa ito. Nababakas din sa magandang mukha nito ang kalungkutan, sa tuwing nababanggit nito ang biological father nito, na ngayon ay wala na sa mundo. Habang ang aking anak naman, ay nililibutan ng aking makukulit na mga kaibigan. Si Honey na inayusan ang buhok ni Mickey. Habang si Lily naman ay nag-make-up sa mukha ng bata. Gusto ko sanang magreklamo, dahil bata pa si Mickey para lagyan ng kolorete, pero dahil maalam naman si Lily, ay hinayaan ko na lamang. Ginawa nila itong model habang nagpo-photoshoot. Tuwang-tuwa naman ang aking anak sa kanilang pinagagawa. Habang hinihintay sa pagkulo, ay iniwan ko muna saglit ang aking niluluto, upang kunin ang basurahan para ilabas. Saktong pagtapon ko ng basura nang may humigit sa aking braso, na aking kinasinghap. Halos mapatalo ng aking puso, nang mapagsino ang taong iyon. Walang iba kundi si Martin. Hinela niya ako sa kabila na may malaking puno at sinandal. "Martin," nanlalaking banggit ko sa lalaking hindi ko mabasa ang facial expression. "Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito?" Taka kong tanong. Salubong ang mga kilay nito, habang nakatunghay sa akin. "Why are you hiding here?" Ha! Hindi ko agad nakuha ang sinasabi nito. Dahil masyado akong napatitig sa mukha nito. Para bang mukha itong marungis, at napabayan dahil sa maliliit nitong biguti at balbas. Ang lalaki pa ng mga eyebags, na para bang walang tulog. Kaya hindi ko napigilan na haplosan ang pisngi nito. "Sweetheart," napapaos nitong tawag sa akin, na aking kinasabik pakinggan. "Anong nangyari sa iyo?" Malambing kong tanong. Humarap ako ng husto dito at tumangala. Kahit pa alam ko na ang dahilan ng pag-alis nito, dahil sa kanilang grupo, ay gusto ko pa rin malaman mula sa bibig nito. Bigla niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. "I missed you so much, my sweetheart." Nakahawak ang kaliwang kamay nito sa aking likuran, at ang kanang kamay naman ay humaplo sa aking pisngi. Naramdaman ko na lamang pagbaba ng mukha nito sa akin, at sinunggaban ang aking bibig.
Napayakap ang magkabilang kamay ko sa batok ni Martin. Para gumanti ng masarap na halik. Halos kainin nito ang buong bibig ko, masyadong mapusok at mapaghanap. Halos ikapugto ng aking hininga, kung kaya ito ay napaawat. Parehas kaming hinihingal na dalawa. My sweetie, I want to take you, mapupungay na mata na nababanaag ang matinding pangungulila. Teka, nasa labas tayo at ang aga-aga pa namumula kong sagot. Inabot na naman ng kahalayan ang lalaking ito. Kahit pa ako ay nakaramdam din ng pag-iinit sa katawan, ay kailangan ko ng matinding kontrol. But I missed you so much. At muli akong siniil ng mapusok na halik.